Mga ka-Clover, may alaga na ba kayong pusa? Kung wala, umpisahan nyo na po dahil ang pag-aalaga ng pusa ay may good karma na ibabalik sa inyo lalo na kapag nag-adopt kayo. Mag-alaga ng mga stray cat na pag-alagala sa tabi ng kalsada na parang itinapon lang o inabanduna ay may kapalit itong swerte o gayang sinabi ko good karma sa nag-aalaga nito. Dahil ang pusa sa Feng Shui ay may kahulugan at simbolismo sa buong mundo at madalas silang tinitingnan bilang mga misteryo at eleganting nilalang kalayaan at kasarian misteryo at intuition connection sa espiritual sa mundo good luck at bad luck. Depende sa kultura lalo na sa sinaunang Ehipto. Ako mismo ay may 3 alaga di pusa at silang 3 ay puro stray cat na koting pa lang sila nakit namin sa mga tabi ng kalsada na sobrang napakadelikado. Kaya naman inalagaan namin sila hindi dahil may pinaniniwalaan ito na swerte kundi dito natin malalaman kung anong klaseng pagkatao meron tayo kapag tayo ay nahahabag sa mga nilalang na ito na binaliwala ng marami. Mga ka-Clover, kung naniniwala ka sa kasabihan at kahulugan ng mga pusa, ang videong ito ay para po sa iyo. Panoorin at pakinggan ang ating video na may mapupulutang aral at maaring baguhin ang ating buhay pag-ugali na tayo ba ay isang mabuting tao sa mga hayop. Marami na po akong video na na-share about sa mga pusa, pero marami po kasing mga pamahiin at kasabihan ang pag-aalaga ng pusa. Ang video ko na ito ay hindi ko pa na-share sa inyo at ako po ay nag-search at inalam ang mga Feng Shui beliefs na ito po ay isang videong ginawa at pinag-aralan ko at ma-share sa inyong lahat. Na kapag ba may nanganak na pusa sa loob ng inyong bahay, ano ang kahulugan at simbolismo nito sa Feng Shui? Ang paniniwala sa Feng Shui at mga pamahiin ay may iba't ibang interpretasyon depende sa kultura at tradisyon. Walang isang tiyak na kahulugan ang pag-aanak ng pusa sa loob ng bahay sa Feng Shui dahil maraming salik ang maaaring makaapekto sa interpretasyon. Gayunpaman, maaari nating tingnan ang iba't ibang perspektibo at posibilidad. Posibleng interpretasyon batay sa tradisyonal na paniniwala. Prosperidad at swerte. Sa ilang kultura, ang mga pusa ay simbolo ng swerte, kayamanan at kasaganaan. Ang pag-aanak nila sa loob ng bahay ay maaaring interpretasyon bilang pagdami ng swerte at kayamanan sa pamilya. Maaaring simbolo ito ng paglago at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pagprotekta, ang mga pusa ay itinuturing din ng mga tagapangalaga sa ilang kultura. Ang kanilang presensya, lalo na kung sila ay nanganak, ay maaaring seen bilang isang palatandaan ng proteksyon mula sa masamang espiritu o negatibong enerhiya. Ang mga kuting ay maaaring simbolo ng pag-asa at bagong simula. Pagbabago, ang pag-aanak ay simbolo ng pagbabago at pagsisimula. Ang pagdating ng mga kuting sa inyong tahanan ay maaaring magpahiwatig ng malalaking pagbabago sa inyong buhay, pamilya o sitwasyon. Ito ay maaaring maging positibo o negatibo depende sa iba pang mga palatandaan at pangyayari. Pagkamataba, sa ibang kultura, ang pusa ay maaaring simbolo ng kayamanan. Ang pag-aanak nito sa loob ng bahay ay maaaring magpahiwatig ng pagdami ng kayamanan. Mga dapat isaalang-alang. Lokasyon, ang lugar sa bahay kung saan nanganak ang pusa ay maaaring magkaroon ng karagdagang kahulugan. Halimbawa, kung ito ay sa lugar na may kaugnayan sa karera, maaaring magpahiwatig ito ng pag-unlad sa trabaho. Kulay ng pusa. Ang kulay ng pusa at ng mga kuting ay maaari ring magkaroon ng interpretasyon sa ilang paniniwala. Personal na karanasan. Ang inyong personal na karanasan at intuition ay mahalaga sa pag-interpretasyon ng mga palatandaan. Mahalagang paalala. Ang mga interpretasyon na ito ay batay lamang sa mga tradisyonal na paniniwala at pamahiin. Hindi ito dapat gamitin bilang basehan para sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Mahalaga pa rin ang paggamit ng lohika at pangkaraniwang sentido komod sa pag-unawa sa mga pangyayari sa buhay. Sa huli, ang interpretasyon ay nakasalalay sa iyong paniniwala at pananaw. Kung naniniwala ka sa positibong interpretasyon ng pag-aanak ng pusa sa loob ng bahay, maaari mong tanggapin ito bilang isang magandang senyales. Kung mayroon kang negatibong interpretasyon, ang mga hakbang na sa tingin mo ay makakatulong sa inyong pamilya. Ang mahalaga ay ang pagiging maingat at pagiging alerto sa mga pangyayari sa paligid. Kapag nanganak ang pusa sa loob ng inyong bahay,
Maaari din itong maiswerteng bilang na maaari mong gamitin sa sugal gaya ng pagtaya sa loto na maaari kang tulungan basta lang malinis ang iyong hangarin sa pangangailangan sa pera. Na halimbawa meron isang miyembro ng pamilya ay maisakit o pangangailangan sa pinansyal na pagkabahala at malaking problema sa pamilya ay maaring makatulong ito. Marami ang nagsasabi na maaari kang swertihin kapag may nanganak na pusa sa loob ng bahay mo. Tama ka, pero may mga nagtatanong kung may kahulugan ba ang bawat bilang nito ay ito ang masasagot ko sa iyo. Hindi ko maibibigay ang mga numerong keysword na maaaring gamitin sa pagtaya sa loto batay sa bilang ng mga kuting na ipinanganak. Ang pagsusugal ay may mga panganib at hindi garantisadong magdudulot ng positibong resulta. Ang paggamit ng paniniwala sa mga pamahiin para sa pagtaya sa loto ay hindi dapat maging basehan ng paggawa ng desisyon. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang paggamit ng mga numero mula sa isang pangyayari tulad ng bilang ng mga kuting na ipinanganak para sa pagtaya sa loto ay hindi garantisadong magbibigay ng panalo. Ito ay isang laro ng tsansa lamang at walang tiyak na paraan para manalo. Ang pagbibigay ng mga iswerteng numero batay sa bilang ng mga kuting ay isang paniniwala lamang at hindi isang siyentipikong katotohanan. Ang pag-asa at inspirasyon na hinahanap ninyo ay dapat manggaling sa mas matibay na pundasyon tulad ng suporta ng pamilya, mga kaibigan at profesional na tulong kung kinakailangan. Ang aking layunin ay tulungan kayo sa abot ng aking makakaya at hindi ko po intensyon na kontrahin ang inyong mga paniniwala. Dahil sa paniniwala ninyo sa koneksyon ng pag-aanak ng pusa at ng mga numero sa sugal, narito ang ilang halimbawa ng mga numerong maaaring gamitin na may kaukulang paliwanag batay sa mga karaniwang paniniwala at pamahiin. Tandaan po na ang mga ito ay batay lamang sa paniniwala at hindi garantiya ng panalo. Ang pagsusugal ay may panganib at mahalagang maging responsable sa paglalaro. Halimbawa ng mga numero at posibleng interpretasyon. Kung 3 kuting ang ipinanganak, maaaring gamitin ang numero 3. Sa ilang kultura, ang 3 ay simbolo ng paglago, pag-unlad at banal na tatluhan. Kung 4 na kuting ang ipinanganak, maaaring gamitin ang numero 4. Bagamat may negatibong interpretasyon sa ibang kultura, sa ibang panig naman ay simbolo ito ng katatagan at balanse. Kung 5 o higit pang kuting ang ipinanganak, maaaring gamitin ang numero 5 o ang kabuang bilang ng mga kuting. Ang 5 ay kadalasang simbolo ng pagbabago at pag-unlad. Kulay ng mga kuting, ang kulay ng mga kuting ay maaari ring magbigay ng mga numero. Halimbawa, ang itim ay maaaring i-represent ng numero 8 sa ilang kultura, habang ang puti naman ay maaaring i-represent ng numero 1. Araw at oras ng panganganak, ang araw at oras ng panganganak ay maaari ring bigyan ng kahulugan sa numerolohiya. Maaaring gamitin ang mga numero na kumakatawan sa araw ng linggo o mga numero sa orasan. Petsa ng panganganak, ang petsa ng panganganak ay maaari ring gamitin bilang numero. Mahalagang paalala. Ang mga numerong ito ay mga mungkahi lamang batay sa mga karaniwang paniniwala at pamahiin. Ang pagsusugal ay may panganib at mahalagang maging responsable sa paglalaro. Huwag magtaya ng pera na hindi ninyo kayang mawala. Ang paggamit ng mga numero ay dapat lamang bilang inspirasyon at hindi dapat maging dahilan ng pag-asa sa sugal para malutas ang mga problema sa pera o pamilya. Dahil ang pag-aalaga sa mga pusa, lalo na sa mga stray, nang maayos ay nakadepende sa iyong pamamaraan ng pag-aalaga ng pusa kung ito ba ay makatao. Kaya kung gusto mong swertihin sa pag-aalaga ng pusa ay dapat iyong isipin na hindi sa material na bagay lamang ang magiging kapalit nito. Dapat ay masusukat ito sa iyong totoong pagkatao dahil para sa akin mahalaga ang totoong pagkatao ng isang tao na kapag ikaw ay nag-aalaga ng mga hayop kagaya ng pusa na walang hinihintay na kapalit. Asahan mo ang good karma ay kusang dadapo sa iyo. Ika nga kung gagastos ka ng ipapakain mo sa mga pusa ay huwag mag-alala at hindi mo ikayayaman ito. Ang mahalaga na katulong ka na magdugtong ng buhay at bigyan ng maayos na pamumuhay ang mga nilalang na ito. Kaya naman ang mga kasabihang ito na ang mga pusa ay paraan sila ng iyong magandang pagbabago sa buhay ay maaaring totoo at maaari ding hindi magkatotoo ang mga hiling mo. Kaya hayaang ang swerte ay nakasalalay sa iyong kabutihang puso at ang mga pusa ay isa sa mga gagabay sa iyong buhay kapag sila ay aalagaan mong mabuti dahil kapag good karma at itatanim mo good karma din ang babalik sa iyo.
Ikaw may alaga ka na bang pusa? Hanggang sa muli!